Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So, pag-usapan natin itong mga mainit na balita ngayon. Ito yung kapapasok pa lang na balita nang sabi, yung warrant of arrest laban kay Atong Ang to be released anytime now, sabi ng DILG. So may relasyon to mga kababayan doon sa missing sa Bungeros. Di ano niya Mr. Maravillas ang masasabi mo dito sa announcement na yung warrant of arrest ilalabas na anytime now. Yan nga hindi natin maintindihan. Sa DILG mga kababayan, kay Jumbik Rimolya, laging nag-announce. Iba po, bakit hindi na lang ninyo iserve yung warrant of arrest? Bakit kailangan ninyo na i-announce in advance? Ano pala yung intention ninyo sa pag-announce ng advance? Tulad ng ginawa doon kay Bato de la Rosa, yung kapatid ni Jumbik Rimolya, si Ombudsman Boyeng Rimolya, in-announce doon sa programa nila sa DCRH na may warrant of arrest na daw si Bato. Iyan tuloy, hindi na makapagtrabaho si Bato. Nagtatago na si Bato. So, pag yung actual na warrant of arrest nahawakan na ng mga authorities, hirap na sila ngayon, mga kababayan, sa paghanap kung saan nila isi-serve yung warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa. Kasi nagtatago na. O, di ba? So, it defeats the purpose. Hindi man ninyo mahuli kasi in-announce na ninyo. Ito hindi natin maintindihan. Pagipaliwanag po ninyo, Secretary John Vic Rimolya, bakit kailangan ninyong i-announce? Requirement ba yan sa batas? Na yung warrant of arrest ng isang akusado, kailangan i-announce muna before na i-serve. So na-alarma, mga kababayan, yung tao na dapat mong huliin kasi nalaman na niya. Sinerch ko po, sabi dito, no, an arrest warrant does not always need advance notice. Police can serve it by taking you into custody. I-announce mo siya, pag sinerve mo na, may arrest warrant ka. Meron kong i-announce mo sa media. Naalarma, mga kababayan, yung akusado, parang sinasabihan mo si Atong Ang, magtago ka na. So it defeats the purpose of serving the warrant of arrest kung nakapagtago na yung akusado. Ba't ninyo pinahirapan yung sarili ninyo na maghanap sa mga akusado sa kung ano-anong krimen? By giving an advance notice, publishing the information through the media na hindi pa man ninyo hawak, ina-announce na ninyo. May problema po tayo pa ganyan. Di ba po mga kababayan? Kaya ang karamihan sa mga akusado, before pa na mawakan ng mga taga-NBI, taga-PNP, yung warrant of arrest, nakalabas na ng bansa. Kasi announce kayo ng announce. Kung hindi man lumabas ng bansa, tulad ni Bato de la Rosa, nakapagtago na sa kanyang lungga. So ano kayo ngayon? Yan ang hindi natin maintindihan. But anyway, share ko sa inyo itong balitang ito mula dito sa sa Inquirer. Yan Atong Ang arrest warrant may be issued anytime now, sabi ng DILG. The arrest warrant for businessman Charlie Atong Ang could be issued anytime now, sabi ni Interior Secretary John Vic Rimolya. Itong si John Vic Rimolya kasi, politiko din. Parang nagiging madalas yung kanyang pagpa-interview. Although, kailangan man na magpa-interview siya sa mga importanteng concerns. Pero ito, parang hindi natin gusto ang ganitong uri ng mga announcement. Pati yung ginawa po ni Boyeng Rimolya. Unang-una, hindi man siya DOJ na. Hindi din siya PNP at NBI. So wala na sa kanya yung dapat na poder, authority to announce anything about yung hindi na ombudsman na siya about the arrest warrant issued by the Interpol, issued by the ICC laban po kay Bato de la Rosa. So ayan tuloy, hindi na nagtatrabaho si Bato de la Rosa, kinarir na mga kababayan yung pagtatago.
O diba? At halimbawa, until today, wala pang verified mga kababayan na information na nagsasabi, inilabas na nga. Pero sabi, si John B. Crimolia, nakita niya namin, ang nakita daw, yung digital copy. Kung may digital copy na, bakit hindi pa? Hindi pa ninyo hawak yung hard copy mismo, physical copy ng warrant of arrest ni Bato de la Rosa? At bakit kailangang i-announce in advance? Iyan ang punto natin. Lumalabas tuloy, parang ang habol ninyo, media mile age. Di ba po? Na laging pinag-uusapan, laging nasa limelight. Yan tuloy, parang nagdududa tayo na politika para laging napag-uusapan at ini-interview ng mainstream media, libre ng publicity. Ang problema mga kababayan, nasasakripisyo yung trabaho. Si Bato de la Rosa hindi na makapagtrabaho, wala pa man pala. Logi yung ating mga mamamayan Filipino. At dito naman po sa kaso ni Atong Ang, dahil sa announcement, malamang mawala na lang bigla po si Atong Ang. Once halimbawa, na-issue na yung warrant of arrest kasi ilalabas daw anytime from now. Anytime now. So within the day, ilalabas na. Malamang, hindi na ninyo yon hindi na ninyo yon makikita. So maghahantingan na naman po. Sang katutak na naman na hanapan. Iba po, mga kababayan. Minsan di natin maintindihan ang mga pinagsasabi ng mga nasa gobyerno na ngayon. Si Harry Roque, halimbawa wanted, kinansil na daw mga kababayan yung passport. Pero until today, si Harry Roque labas ng labas sa kanyang YouTube channel. Walang tigil pa rin sa pamimirwisyo sa ating presidente, sa ating gobyerno. Hindi pa man po isiniserve yung warrant of arrest kay Attorney Harry Roque. At kansilado na yung passport. Anong ginagawa ng DFA? Di ba po? Kaya may lumalabas ng balita mga kababayan. Yung DFA niya, hindi gumagalaw. Baka kasi may mga DDS pa na nandiyan mga kababayan, kaalyado pa ni Attorney Harry Roque, mga DDS officials sa DFA. At isa pa, yung ambassador pala sa Austria, ang sabi yung anak ni GMA. Tama, yung anak ni GMA po. Kaya siguro mga kababayan, hindi ma-implement yung warrant of arrest at hindi pa na babalik dito para rapin yung kanyang mga kaso nitong si Attorney Harry Roque. So ngayon, going back dito sa sabi, warrant of arrest to be issued anytime now laban kay Atong Ang. Hindi na natin nagugustuhan itong mga ganitong advance notice, advance announcement. Sige, daldal po ni Remulla. Remulla said this in an interview on ANC. When asked if he had information on whether a warrant would be released against Ang before this year ends, sabi po niya, it's supposed to be anytime now. We're just waiting for you, for the judge to fully appreciate the facts of the case. And I think it will be anytime now. Sabi po ni John B. Crimolia. So bakit pa niya babanggitin? Sabihin pang tinanong siya ng taga-ANC. Tinanong siya ng media. Ang dapat sana, nag-no comment na lang yung sagot ni no comment na lang yung sagot ni John B. Crimolia kaysa sabihin niya anytime now niya, i-release na yung warrant of arrest. So inalarma mo na si Atong Ang. So pagdating ng oras, nandiyan na sa kamay ninyo yung warrant of arrest, wala na si Atong. Ano ba? Buti kung mag-voluntary surrender, mga kababayan si Atong Ang. Karamihan sa mga mayayaman, walang ganong intensyon mag-voluntary surrender. Ano anya, bali? Ba't kami magpapakulong? Ba't ako magpapakulong? Gagamitin niya yung lahat, mga kababayan na koneksyon para hindi makulong. You see? Naging contributor ka pa, yung secretary ng DILG. Para hindi makulong si Atong Ang kasi binigyan mo siya ng pagkakataon na makapagtago. In-announce mo in advance yung issuance ng warrant of arrest. Di ba po? Hindi natin gusto itong ginagawa ngayon ni John Big at saka ni Boyeng Remulla. Kahit nandito tayo supporting the Marcos administration. Pero ito lately, ito mga pinagagawa nitong magkapatid po, hindi na natin gugustuhan mga kababayan.
Hindi natin na maintindihan kung ano yung motibo nila. Bakit kailangan nilang sabihin? Di ba po? Yung sabi dito, when asked if Ang can be jailed before Christmas, the chief of the Department of Interior and Local Government responded, hopefully yes. According to Remulla, the cases against Ang, which he said were filed in 4 different regional trial courts, are all non-bailable. So lalo na mga kababayan na magtatago yon kasi non-bailable po. Pagkatapos i-announce mo, anytime now niya, may ilalabas na yung warrant of arrest. So ano yung purpose? Bakit kailangang sabihin mo po, i-announce mo sa publiko dahil tinanong ka lang ng mainstream media? Pwede mo man sabihin, no comment ako dyan kasi alam mo na, pwedeng ganon. Iba po mga kababayan, non-bailable because it's murder. For him, it's kidnapping, forced disappearance, and it's like that. But all his cases are non-bailable, sabi po ni Remulla. The DILG chief noted that based on the records, Ang is still in the Philippines. Sabihin pa kung nasa Pilipinas pa siya. Si Bato nasa Pilipinas pa. Nagpakita nga sa kanyang abogado pero hindi na nagtatrabaho dahil doon sa in-announce na hindi pa man pala verified nang sabi may warrant of arrest na laban kay Bato de la Rosa. Di ba? Napapasama tuloy mga kababayan yung posisyon ng ating gobyerno. Ang lumalabas ngayon, pag tiningnan mo, parang pabida lang sa mainstream media para laging na-interview at palaging pinag-uusapan. So, nagiging political, mga kababayan, yung intensyon, imbes na ma-serve ang hustisya ng maayos. Tama po, mga kababayan? So, paminsan kailangan siguro pitikin natin itong mga nasa gobyerno natin mga kababayan para ma-remind sila na may mga bagay na hindi mo man dapat sabihin muna. Tulad nitong warrant of arrest. Kung nandyan na yung warrant of arrest, huwag mo na munang i-announce. I-announce mo pag na-serve na. I-announce mo doon mismo sa harap ng ina-aresto mo. And in this case, si Atong Ang. Tapos siyempre, serve mo ng warrant of arrest, i-announce mo na may warrant of arrest ka. Tapos, babasahan mo ng Miranda rights. O, gano'n naman lang. Gano'n naman talaga, mga kababayan. Hindi, kung gusto mong may scope ng mga taga-media, di, kung imbita ka ng mga taga-media to cover the execution, yung pagsiserve ng warrant of arrest. Hindi yung i-release pa lang, hindi pa nga sigurado, i-release pa lang, in-announce mo na, para lang masatisfy yung craving sa sa scope ng mga taga-mainstream media. Hindi dapat ganoon, mga kababayan. Tama pa? So, disapprove natin itong mga actions and pronouncement po ni DILG Secretary John B. Remulla, pati yung kanyang kapatid na si Ombudsman Remulla, Boyeng Remulla, na nag-announce may warrant of arrest na ngayon si Bato de la Rosa. Tuloy, hindi na nagtatrabaho. Okay pa?